Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin itong si Mike Romero. Siya yung nag-post ng headshot, di ba? Na kalaunan ay naaresto itong si Romero. Nang naaresto na, nako, bigla ho naging sabi niya totoo pala ang NBI. Ayup. Kasama ka. Nasaan pala kayo nung nahuli kayo? Sa bahay lang, no? Nasa bahay lang, no? Alam ko naman, actually hindi ko talaga, wala talaga ako, hindi ako naniwala na totoo yung NBI, yung gano'n. Kasi hindi siya niniwala na totoo yung NBI. Ano ka ba? Sa amin kasi sa Bisaya, naintindihan kasi yung word nila, yung ano tapos. Yan, thank you. Nahuli na pala yung Rose Ann. Okay, babae. Nakita naman talaga doon sa mga post ko lang na hindi ko sariling post yung mga picture. Chat, ibig sabihin, targetin sa ulo, patayin. Hindi po. Yung mga pinapost daw niya kasi, mga sinishare niya lang. Hindi naman siya vlogger, hindi naman siya influencer or content creator. Share niya lang yung ginagawa niya. He's an ordinary netizen na ganun yung trip niya lang mag-share. Ayun, dinownload niya yung picture na yon, na may nakalagay roon na yung picture ni PBBM kasi nag-speech kasi si PBBM doon. Tapos background niya Bogo. Yung Bogo Cebu. Yung naalala niyo yung picture na yung poste nahulog yung mga palitadang makakapal, 'di ba? Naiwan doon yung structural, yung pinaka-poste talaga. Sabi ko, matibay yung structural. Ang sablay, walang bonding, tong mga nakadikit sa kanya na makakapal na mga palitada, paano naging design. Doon nagsalita si PBBM noon. May mga loko-loko naman na in-screenshot na yon. Eto, nilagyan niya ng headshot. Yung headshot, yung word lang po yun. Yung word na galing doon sa ulo, papunta sa ulo. Yun yung nilagay niya Tapos, ito pa. Hindi ko po talaga alam na gagawa ng ibang ibig sabihin sa iba. Kasi sa amin, ang sabi mo lang kung kasalanan kasi actually, first nun is download ko lang po yung image na yon. Tapos yung araw na nakalagay doon, galing doon sa word na Bugo, yung Bugo City. Sa amin kasi, Bisaya kasi kami. Sa Bisaya kasi yung Bugo, pag sa Tagalog, Bugo. Sa Tagalog. Sa akin naman, sa nakita. Yan, tingin niyo. Judgment niyo kasi sa Pangulo, bobo yan. Tapos hindi ka pala naniniwala sa NBI. Di nakabisita ka tuloy sa tanggapan. Nakatira tuloy siya ngayon diyan sa NBI. Sa mga problema sa management dito sa ating bansa. Kasi para sa akin naman kasi we are all have right to question to all public servant. But I'm questioning only the job as a leader in this country, but I'm not questioning the personality. So, yung sa akin lang, karapatan, komento ko lang yung ibig sabihin doon. Pero iniba kasi sa ibang iniba kasi ang ibig sabihin, kaya nagkaganon. Pero sa amin yun lang talaga yung araw na yun, yung nakalagay na headshot sa word na Bugo, yun lang po. Kung wala siyang nilagay doon na caption sa itaas na headshot, walang kaso po ito Walang kaso to. It's a purely freedom of expression. Walang kaso yan. Kaso naglagay siya ng caption ng headshot at doon po, yun po yung nag-trigger kung bakit siya inaresto. In fact, alam niyang malisyoso yun Katunayan, binago niya nga po kaagad yan Wala nang ibang ibig sabihin. Binago niya yan kaagad So, ito yung headshot niya na nakalagay nung una. Tapos binago niya. Tama talaga ang City Hall. Bogo daw si PBBM. So, ito, freedom of expression, pasok yan. Diba? Pero yung headshot, yun ang mali. Bakit? Kasi ito po ay nag-uudyok ito ng na hindi na barilin ng presidente, kumbaga,
Yun ang ibig sabihin nitong headshot na yan. Ipinagbabawal nga po yung pagbabanta. Si Sara. Yun ang kaso niya nga dapat dyan. Kailang kataon impeachable official hindi makakanti-kanti Yun ang kaso niya. Yung pagbabanta. Yung kay Sara mas malala kasi kompletong ebidensya ron. Kwento niya na meron na siyang kinausap. Meron na siyang, kumbaga the contract is already complete. Diba? Kondisyon na lang when to commence the assassination against PBBM. Pag siya raw ay tinumba, gagalaw yung kanyang trigger man. Kung sino yun. Diba? Ganun ang kay Sara, completed. Ito namang sa kanya, he's suggesting that someone may shoot the president on his head. Yun ang kanyang yung kanyang suggestion dito. Yung headshot na yan. Kaya po siya inaresto. Pero again, para sa akin, tingin ko nito, dapat po arestuhin din ito para naman tama naman yung sabi niya, nasa bahay lang siya nung inaresto siya. Ito itong Jehel Lucas. Yan. Sana yun? Ito, yung Jehel Lucas, isa rin ito. Headshot. Diba? Alam niya kasi, naglagay pa ng barel. Dapat ito maaresto to. Yan. Sabi niya, attorney, clear naman ang motibo niya. The word headshot itself is not illegal, but using it in the context of a serious threat, such as threat to shoot someone's head, is a crime and can have legal consequences. Yun yung mali nga niya roon. May araw pa talaga Ito lalo po. Napaka-unfair naman. Hello, NBI. Hanapin nyo na ito. Kasi ito talagang mas matindi to. Ito nga, Davao City pa. Diba? And apparently, itong Facebook account na to, 2 days ago, nakikita ko pa to Pero kanina, before we hit live, wala na to. Nag-deact na to. Pero matitrace yan ng Facebook Philippines. Diba? Etong Jehel, isa pa to. Ito yung mas matindi. May crosshair pa talagang nilagay Kasi dito sa kanina, nung una ko itong nakita, etong sa kanya, yan, ang una kong nakita rito, kasi may mga nag-PM sa akin, sabi, hanapin sino to si Mike Romero. Yan, sino raw si Mike Romero? Sabi ko nun, sinong Mike Romero? Tapos may nag-PM sa akin. Anong pagkakaintindi ko rito? Sabi ko, pagkakaintindi ko rito, nung wala ito yung, may nakita pa akong ibang ganitong wala yung kamay headshot, bogo. Ibig sabihin, dito puno ng kabobohan. Sapul ng kabobohan si PBBM. Pero yung sa kanya kasi, tinakpan yung bo. Di ba? Parang nagsasuggest ka na rito ng proceed to shoot. Di ba? Headshot and then go. Tapos turo mo yung ulo ng tao. Bawal po yan. Pinagbabawal pong gawin ng mga ganitong klase sa Presidente, Vice President, Senate President, at saka sa Speaker of the House. Yan po yan pinagbabawal. Ito yung pagkakamali niya. Diba? Tsaka kung tutuusin, hindi ako rin naniniwala na ang dahilan niya rito kanina na dahil bogo. O bakit niya kinover? Ba't nilagyan niya ng ganon? Di sana ganon na nilagay niya para pasok sa banga. Bakit kinuveran pa nila? O kinuveran pa niya ng kamay? Di ba? Tapos headshot and go towards his head. Pareho rin ito. Di ba? Eto nga, buo na, bogo. Nilagyan niya pa ng barel.
O, dapat talaga ito, yariin din ito, damputin ito. Kaya itong mga DDS wala sa katinuan eh. Tsaka bakit, sabi ko, ang daming ng bastos. Diba kay PBBM, tinawag siya nila Morales ng addictus, kung ano-ano. Diba? Eh yun nga pong mga yun ay nag-fall sa freedom of expression. Kahit na ganun kasasakit, kalalala, yung mga pinagsasabi nila. Eh ito kasi, itong dalawang ito, they're both suggesting to shoot the president. Diba? To his head. Yun ang pinagkaiba po nila ni Mike Romero at saka ni Jehel Lucas na soon to be arrested. Yan. Diba? Sabla yung alibay eh. Kasi yung picture hindi magde-deny, di ba? Tapos pinalitan niya pa. Oh. Di ba? Kung talagang malinis ang kanyang intensyon, hindi niya dapat binago yan eh. 'Di ba? Nayaan niya yan doon. Oh, pinalitan niya. Ang napansin ko diyan, eto, 'di ba, attorney? Mahilig siyang maglagay ng arrow sa noo. Mahilig siyang maganyan. Kumakanta-kanta ito. Nag-upload to ng mga kanta-kanta niya ron. At nagbablog-vlog nga pala to. Sorry. Nagbablog-vlog nga pala siya. Then mga kanta-kanta. Yan. Yan ang nakita ko sa FB niya. That's right, sir. Yung caption, di ba? Means headshot. Okay, go. Yung ay, nako. Mga DDS. Pero ang dapat ditong mapanagot pang mas malaki, the big fish. 'Di ba? Yung mga nagbibigay ng pag-asa sa mga gusto magpabagsak sa pamahalaan, yung mga malalaking tao, dapat sila mahuli rin, dapat sila mapanagot. Eh kasi kung hindi nila mahuhuli, pababayaan na 'yon, eh palayain na lang nila tong mga to. Palayain na lang nila lahat ng mga nakulong. 'Di ba? May kapitbahay nga pala ako na damay dun eh. Sabi nung kapatid sa akin, nung kuya niya, sabi ko, yung bunso mong kapatid, di ko nakikita. Nakakulong. Bakit nakakulong? Anong nangyari? Doon sa September 21, gago, sumali ba naman? Nang bato? Ewan ko ba doon, hindi, galing daw ng trabaho, pumunta doon eh. Pumunta, nakaitim na damit. Oo daw. Sabi ko, nako, malamang sa malamang ng bato yan. Sabi ko, tapos nahuli. So, nagpiyansa sila, 18,000 pesos ang piyansa. Di ba?